Hello mga masla, this is again Mama Jing ng New Zealand. Update lang tayo mga masla, ano na ba ang status namin ditong mga naka-working visa sa New Zealand na hindi under sa skilled worker. So far mga masla, nanganganib yung sitwasyon namin ngayon, lalo na yung mga naka 2 years visa lang na malapit nang mag-expire ang kanilang visa. Kasi hanggang ngayon wala pa ring pagbabago sa batas ng immigration. So kapag mangyayari na kailangan naming mag-renew ng visa, so kailangang magdagdag ng pasahod ang company. Ang problema naman ngayon, susugal ba yung mga company na i-increasean yung mga sahod namin since kailangan yan ng immigration. So ibig sabihin, kapag hindi susunod yung company na taasan yung sahod namin, hindi kami makapasa sa immigration para sa visa processing. So ang ginawa ng mga kasamahan namin dito mga kamasla, yung iba nagsilipatan na sila ng company, naghanap na sila ng nag-sponsor para kahit papano ay makakuha na naman sila ng 2 years visa. Kasi yung mga kabatch ko malapit na silang mag-end yung visa nila. Unlike me, nakakuha kasi ako ng 3 years na swertihan ko mga kamasla nga 3 years ang nakuha na akong visa. So karon hindi pa ako mag-worried. It's too early to worry. Positive naman kami mga masla no, na magbabago talaga ang sitwasyon namin dito sa New Zealand at hindi mangyayari yung hindi na kami ma-renew. Alam, positive lang talaga kasi may ilang buwan pa naman bago mag-expire yung mga naka-working visa na mga kabatch namin. At kahit papano may mga company naman talaga na willing mag-increase, willing magbigay ng bagong tokens. Yun nga lang, kailangan nating magtiyaga sa paghahanap kasi yung iba naman hindi sila basta-basta nag-hire kapag walang nagre-recommend or hindi nila kilala yung nag-a-apply sa kanila. Kaya sa mga nasa offshore na nagbabalak at nag-a-apply ngayon sa New Zealand, ito yung isang reason bakit mahirap na makapasok ngayon sa New Zealand lalo na kapag hindi skilled worker. Mahirapan tayong makahanap ng magbibigay ng sponsorship kasi yun nga, mataas na ngayon ang pasahod per hour. At kapag hindi nila yan sinusunod, hindi naman sila makapag-process ng visa. Pero positive pa rin kami mga masla kasi hindi naman pwedeng hindi sila mag-sponsor at hindi sila magre-renew ng mga staffs nila kasi hindi naman pwedeng walang magtrabaho sa kanilang kumpanya, walang magtrabaho sa kanilang mga hotel. Kaya abang-abang na lang tayo mga kamasla at sabay na rin dasal na kung para sa atin ang work ng New Zealand ay para sa atin talaga. Huwag mawala ng pag-asa. Thank you for watching. So voice over muna si Mama Jing mga masla kasi medyo naging busy at tinatamad talaga akong gumagawa ng content ngayon. Pero babangon tayo at magsimula tayo muli para sa ekonomiya. Thank you for watching mga masla. Please share my video or like. And subscribe na rin pag hindi pa kayo nakasubscribe. Follow for more videos. Ito pala yung view ng Lake Tekapo, medyo malayo-layo at hindi namin masyadong naikot. Pero ang ganda pa rin niya tingnan mga kamasla.